Patuloy ang batuhan ng sisi ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police sa nangyaring engkwentro sa Mamasapano, Maguindanao. Muling nadikdik sa pagdinig sa Senado ang kakulangan di umano ng koordinasyon ng PNP at mabagal daw na pagtugon ng AFP para saklolohan ng SAF troopers. May report si Jam Sisante. Aminado ang mga opisyal ng gobyerno na dumalo sa pagdinig ng Senado. May kakulangan sa koordinasyon sa loob mismo ng PNP at sa pagitan naman ng AFP at PNP sa operasyon sa Mamasapano na ikinamatay ng 44 na tauhan ng PNP Special Action Forces o SAF. Alinsunod kasi sa plano ng SAF at sa umano'y payo ng nooy suspendidong PNP Chief na si Director General Alan Purisima, hindi ipinaalam ng SAF sa AFP, kay DILG Secretary Mar Rojas at kahit sa mismong OIC ng PNP na si Deputy Director General Leonardo Espina na aarestuhin na nila ang mga teroristang sina Marwan at Basit Usman. Paliwanag ng dating hepe ng SAF, time on target ang planong koordinasyon. Ibig sabihin, sasabihan lang ang mga dapat makaalam kapag nakaarangkada na ang misyon. Kung nalaman ko itong issue ng koordinasyon ay hindi magiging issue. Sisiguraduhin ko, Secbolts, mga bata ko papasok sa alanganin. Dapat may gasolina niyang mga helicopter mo. Dapat may gasolina niyang mga armored personnel o tangke o kung ano pa. Dapat kung ano man ang mangyari, nakahanda tayo. Ang minog dito 400 eh. Dapat po yan kiniklear sa Director for Operations namin for purposes of coordination to everybody. He cannot just move people that much. Eh, paano kung nagkukudeta na yan? May karapatan siya doon. Hindi ho ba, sir, na meron po kaming regulasyon doon eh, na pagpapaalam. Why did you feel the need to give that advice? For operational security purposes, Your So you Honor. do not trust the Secretary of the DILG with this information? You do not trust your own second-in-command, Director General Espina, the acting Chief PNP, with this information? Hindi po ganoon, Your Honor. Ang nakalasad po sa plano ng PNP SAF ay time on target. Based on our recommendation, as including... Sabi ng nooy hepe ng SAF na si Director Getulio Napeñas, itinuloy niya ang matagal ng pagtugis nila kay Marwan dahil sa dalawang mission update kasama si Pangulong Noynoy Aquino. The two occasions that I joined Police Director General Purisima for the mission update with the President. During those two occasions, I was never given any guidance that the mission is a no-go. In the same manner that maybe there are some people who would like to hear if there was really a direct order or a direct approval of the President for the mission to go. But there was none. That was really the truth. But then, yung pong dalawang okasyon na nagpunta ako doon, it could be interpreted on my part that there was an implied or a tacit approval for the mission is a go, for the operation is a go. Considering na wala pong sinabi sa akin, yung una, yung pangalawa, walang nakarating sa akin na guidance or anuman na order na hindi na ituloy yung operation, Your Honor. At no point did the President tell you to proceed? Yes, Your Honor. There was no direct order from the President telling me to proceed or directly telling me that the mission is approved. Gabi ng January 24, lumarga ang 84th Special Action Company Seaboard patungo sa kinaroroonan ni Marwan. Alas 4 ng madaling araw ng January 25, umatake na ang grupo para i-neutralize si Marwan. Pero ang liderato ng AFP at PNP, pasado alas 5 na ng umaga nang sabihan sa operasyon. Hindi niyo po naisip na pag walang koordinasyon that the risk will be so high na mahirap tayong ma-extract dun sa lugar? Or you consider that dun po sa pagpaplano? Na-consider po, Your Honor, but we bank on the statement nga po ni Police Director General Purisima that he will take care of the coordination kay General Katapang. When did you inform General Katapang, if you did? I informed General Katapang, Your Honor, on January 25. At what time, sir? At about 5:51 in the morning, Your Honor. General Katapang, you confirm that, sir? Madam Chair, Your Honor, I confirm
that I was texted by General Purisima. At that time. And At you that immediately contacted General Pangilinan. I relayed it to General Guerrero. Guerrero. Pero ang muling tanong, bakit tila ang tagal ng response time? Ilang oras pa ang lumipas bago nakasaklolo ang 6th Infantry Division ng Philippine Army. Wala ngang koordinasyon, pero saklolo na ang tinawag nito eh. SOS na ito eh. Ano ang nangyari sa alas 6 ng hapon, alas 5:48 na nakapagpaputok tayo ng 3 white phosphorus na hindi maaaring gawing alas 2 ng hapon, alas 12 tanghali, alas 10 ng umaga, alas 6 ng... Sige, alas 6 na bigla, ganon, walang koordinasyon. Alas 8 ng umaga. Did the AFP through your command sacrifice the 44 in order to save the peace process? No, Your Honor. Paliwanag muli ng AFP, kulang-kulang ang binibigay sa kanilang impormasyon kaya hindi sila nakatugon agad. Nag-coordinate po sila nung nagkakabakbaka na. At hindi rin po namin alam yung target kung saan ba talaga yung plano nila. Hindi nabanggit sa inyo na may grid coordinates na binigay din naman. Ito pong grid coordinate na to, it's a location na maraming bagay na pag-aaralan po. Na hindi pa naman Could you have fired white phosphorus at 6:18 a.m., which will not harm anyone, but could scare people away, which happened? No, Your Honor. You could not have fired the white phosphorus? Because there's a protocol, Your Honor, before you fire white phosphorus or even a live ammo. First, you must know the exact location of your friendly forces. Wala pong mention ng request for enforcement. Ito lang po ay pagpapaalam na sila po ay naengkwentro. Pinag-uusapan natin buhay, Yes, sir. saklolo kinihingi sa inyo. Yes, sir. And, Kaya nga po kinakailangan po natin. ilang oras kayo bago makapag-respond? Your Honor, while we are getting the informations na dahan-dahan lamang po naming nalaman, kaya nga po tayo ay nag-reconstitute ng forces, the available forces we have during the time to provide reinforcement. Git pa ng AFP chief, hindi nila inabandona ang SAF. Nangangalap lang daw talaga sila ng sapat na impormasyon. Sa kabila ng malinaw na kakulangan ng koordinasyon sa operasyon ng Mama Sapano, sabi ng liderato ng PNP, sa kabuuan ay maayos naman daw ang relasyon ng kapulisan at ng militar. Ito na ang ikalawang pagdinig ng Senado ukol sa operasyon sa Mama Sapano. Pero para sa mga senador, marami pang katanungan na dapat sagutin. Pagpapaliwanagin muli ang mga opisyal ng gobyerno sa Huwebes upang malaman ang buong katotohanan at kung sino ang dapat panagutin kung meron man. Jam Cesante, GMA News.